ano ba, nalulungkot at nakakagalit yung nangyari sa yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Ma'am, can you expound further, ma'am, when you saw that mayroon talagang effort within the premises of the Senate, ma'am? All efforts are aimed at ensuring that Senator Bato will be surrendered and will be brought before the ICC under their custody. What are your initial reaction nung developing pa yung situation doon, ma'am? Sinasabi ko naman nung una pag tinanong ako sa ICC warrant, sabi ko nga hindi pwede yan. Dahil ang mga foreign courts at foreign tribunals, wala silang jurisdiction sa loob ng Pilipinas. Kaya wala ding visa lahat ng mga issuances ng foreign courts at foreign tribunals sa Pilipinas. Maliban na lang kung ipasok yan sa loob ng local courts. At yung local courts ang mag-issue ng kanyang sariling Philippine order base doon sa mapag-usapan sa kaso. Yun ang dapat na proseso. Dahil kapag sinasabi mo na pwede yan sa isang Republic Act, masasagasaan niya yung rights ng isang accused na nasa Bill of Rights natin na protektado ng Constitution natin. Ibig sabihin, nababiolate yung rights ni Senator Bato de la Rosa. At nakita na natin noon. Kaya nga, 'di ba, nung nangyari yung pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa paningin ng buong mundo, ang tawag nila doon ay extraordinary rendition. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan. Kaya yun yung opinion at paningin ng buong mundo sa nangyari noon. Ganyan din yung sinusubukan nilang gawin ngayon kay Senator Bato de la Rosa. At hindi nga yan. Hindi siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod.